radio messages and the like. You are attempting to access classified data. Okay. Ang mga star seeds ay mahalaga lalo na sa panahon ng Aquarius. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ito yung kauna-unahan pagdating sa Age of Aquarius na bilag, no? Ang Age of Aquarius, may mga nagsasabing nagsimula na siya noon pa. May mga nagsasabi naman na magsisimula pa lang. May mga nagsasabi rin naman na nagsimula na rin daw siya, ilang taon pa lang ang nakalilipas. So iba't iba. Hindi nagtutugma ang lahat. Although, mas marami ang nagsasabing nasa loob na tayo ng panahon ng Aquarius o yung tinatawag na Age of Aquarius. At ito ay ipaliliwanag din natin sa mga susunod nating vlogs. Tatandaan lang natin na mahalaga ang papel na gagampanan ng mga star seeds sa Age of Aquarius kasi ang daming pagbabago. Tutulong ang mga star seeds para iangat tayo yung ating kamalayan para makasabay tayo sa pagbabago ng mundo. Pansinin niyo, di ba, ang bilis-bilis ng oras? Parang kahapon lamang na January 1. Tapos ngayon, February na. Before we know it, June na. Ang bilis, di ba? Nagiging ganun eh. Kasi nga, magbabago na rin ang anyo natin, hindi rin kamalayan natin eh. From carbon-based tayo, magiging crystalline na. Yung bang dati ang mga tao nakakita lang ng aura. Ngayon, maski yung balat natin, makikita nyo kumikinang-kinang na rin. Okay? So, ang tawag kasi dyan sa Age of Aquarius, precession. Ibig sabihin, pabalik ang bilang. So, dati-rate, Age of Pisces. That was in the Industrial Revolution. Age of believing yon. Believing. Pinaniniwalaan natin ang ganitong reliyon, pinaniniwalaan natin ang ganitong ekonomiya, ang ganitong filosofiya, puro believing, naniniwala tayo. Okay? May duality rin. Kaya lang sa Age of Aquarius, yan ay Age of Knowing na. Ibig sabihin, may kaalaman na tayo. Medyo may kalaliman na siya. Kasi nga sa precession of the ages, pabaliktad. So after ng Pisces, next ay Aquarius. Yung iba sa inyo magtatanong, Pisces? Ano ba yan? Remember, si Jesus Christ, di ba? Fishers of men. Ang Pisces, dalawang fish. At isa pa, di ba, doon sa Sermon on the Mount, di ba, two loaves of bread and fish. Puro fish. Maski ang simbolo sa Catholicism, ang simbolo ni Christ is isda. Okay? So, bakit isda? Sinabi pa nga niya sa mga apostoles niya, I will make you fishers of men. Puro fish. Kasi nga yan ang Age of Pisces. Pero sa Age of Aquarius, iba na. Water bearer naman yan. Yung mga iba nagsasabi na bababa siya rito, magpapakita muli, tapos hahakutin natin. Hindi naman ganun eh. Kasi masyado silang literal. Sabi ko nga, always metaphorical. Kaya ang magaganap, imbes na ganun, ang magaganap ay yung Christ consciousness. Yung kamalayan natin na siyang itinuro ni Kristo base sa kanyang paglalakbay at sa kanyang pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng paniniwala. Okay, ano ba ang, in general pagka Age of Aquarius, ano ba yon? Una, mas aalagaan natin ang ating planeta. Pangalawa, makakaranas tayo ng enlightenment o yung kaliwanagan ng pag-iisip. Kaya pansin niyo itong vlog ko, ang daming taong naging curious, di ba? Ang daming nagka-interest. Although syempre, inano tayo ng mga maligno, pinasok. Pero
ang importante rito is maraming tao ang nakakatanggap ng kasagutan sa mga tanong nila. Mas naliliwanagan sila. Kaya pala ang dami nag-i-email sa akin na nagpapasalamat. Ako naman sabi ko, anong ginagawa? Anong ginawa ko? Ano lang naman ako, daldal lang ako ng daldal. Nagbubunga nga pa nga ako eh. Pero tataka ako, nagpapasalamat sila. Siguro nga dahil nakatulong ako na naliwanagan sila. Halimbawa, pagpanaw ng mahal nila sa buhay, o kaya pag meron silang kagalit o yung paghihiwalay, meron silang napupulot na aral. Kaya naliliwanagan sila. Ang isa pa, ang mga star seeds, ang Age of Aquarius, ang mga gyera ay pawala na. Okay? Mawawala na yan at matututo tayong mabuhay ng mapayapa at nagkakasundo-sundo. Kasi ang hinahanap natin ay kasiyahan, yung ating mga plano ay matatapos, magagawa natin, at saka may samahang maayos. Kasi ang Aquarius kasi, kilala yan sa tinatawag na humanitarianism. Ibig sabihin, ano ang mabuti para sa nakararami. Hindi ibig sabihin na iisa lang. Kasi susunod sa Aquarius, Age of Capricorn eh. Yun yung one world, one government, one system na, lahat-lahat. Pero ang Aquarius is patungo pa lang doon. Okay? Tapos ang isa pa, nagsishare na ng mga resources, hindi na nagkukulang. Kung sino ang may labis, binibigyan kung sino ang kulang. Okay? So hindi na tayo masyadong struggle, susumikap ng sobra-sobra, kasi alam natin na magtutulungan na, kasi ganyan ang Aquarius. Ano pa? Advancement in science, technology, and medicine. O diba recently, alam niyo naman, yung Tesla, yung mga machines nila, robotics, yung mga AI, may mga DeepSeek na, ang dami, ChatGPT, of course, artificial intelligence. So, sa larangan ng science, ang daming advances. Even sa technology, makakarating na tayo sa iba't ibang planeta at magkakaroon na tayo ng contact with alien forms. Okay? Inihanda na tayo. Actually, nung nasa transition tayo, nung 70s, 80s, nung sinimulan ipakita sa atin mga pelikula na magaan ang kalooban natin, tinanggap natin, halimbawa yung Close Encounters of the Third Kind, o kaya E.T., di ba? E.T. Phone Home, bata, so nakyutan tayo. Star Wars, okay? Star Trek, X-Files, ang dami, both sa sinihan at saka sa telebisyon, at ngayon pati sa social media. So, magkakaroon ng advances pati nga sa medisina. Di ba nga, sabi nila hindi na daw mauuso yung i-injection ka, bubutasin ang balat mo, may ipapatch na lang sa'yo, tapos i-absorb ng balat mo kung ano yung kailangan mo na galing sa injection. Maski nga sa operating table, hindi na doktor mismo ang kaharap mo, kundi robot na. Very precise, okay? So, yun, advances, ano? At saka, kasama rin yan yung paggamit ng mga complementary medicine, okay? Healing techniques, iba't ibang healing techniques, yung Reiki, yan ay magagamit na rin. Pagtapos, yung ating physical na itsura, mag-iiba na rin ng kahit papano. Kaya nga pansinin nyo, di ba nagsisimula ng mga indigo children, yung mata nila, iba, yung kanilang tangkad, iba rin. So marami pang iba't ibang uri ng pagbabago. Paano mo malalaman na isa kang starseed? Kasi hindi nga natin alam eh. Paano mo malalaman? O paano mo suspect na isa ka palang starseed? Okay. Pwede kasing through media, social media, mainstream media, or word of mouth na curious ka tuloy, bigla na lang merong mag-i-introduce na ganyang topic. Pwede rin naman na makakaranas ka ng isang nakakatromang ganap sa buhay mo. Let's say, nagkaroon ka ng yung matinding hiwalayan ng magulang, o kaya may namatay, na talagang nagulat ka, o kaya sobrang stress sa trabaho, as in sobra-sobra na bibigay ka na halos, o kaya nagkaroon ka ng nervous breakdown. So marami yan, at ito yung mga okasyon, times of severe crisis na nagbabago ang pananaw mo sa buhay. Kaya may mga tao na biglang bumabait, di ba? O kaya bigla na lang nagiging, kahit na anong pinagdaanan nila,
maamo pa rin sila, masiyahin pa rin. So may realization. At kasama sa traumatic event, yung tinatawag natin na near-death experiences, NDE, na kapag sila ay nasa bingit na ng kamatayan, biglang makakarating sila kung saan-saan. Maaaring bisitahin nila yung kanilang mga star family or lineages. Maaaring din naman na meron silang kakausapin na star guide o kaya spirit guides. At maaaring makausap nila yung kanilang higher selves kasi nga ang panahon ay hindi linear, kung hindi spiral. At saka, pwede rin nila makasalamuha o magkaroon ng contact sa mga ninuno nila o kaya sa mga spirit guides nga or guardian angels or yung tinatawag pa natin mga relatives, star relatives. Pwede rin naman na walang kaganapan na near-death experience o kaya merong traumatic o kaya yung tinatawag nating mga wala sila nababasa, wala sila kakausap. Subalit pag nagbe-meditate sila, talaga yung kamalayan nila biglang umaangat. Okay? At kung saan-saan sila nakakarating, lalo na pag nag-astral travel sila. O kaya pag bigla silang nagka-interest sa masyadong malikhaing gawain, kagaya ng musika, o kaya pagpipinta, o kaya paghuhulma, doon lumalabas yung kanilang creativity na parang, saan mo naisip yan? Paano mo naisip yan? Hindi natin lubos maisip, di ba? Minsan pag nakakakinig tayo ng musika, parang inaawitan ka mismo ng isang instrumento. Okay, mga kompositor, saan nila napupulot yun? Na even today, naaalala pa rin, lalo yung mga classical na musika. Okay. O kaya, pero ito very rare yung pag pinanganak sila, alam na talaga nila na iba sila, kakaiba sila. Alam na nila na starseed sila. Pero very rare, meron na rin yan. Minsan naiisip ko sabi ko, baka nga ako isa doon, no? Kasi naalala niya yung kwento ko sa vlogs ko na 2 years old pa lang ako noon, nasa high chair ako sa bahay. Tinatanong ko din sa sarili ko, bakit ako nasa katawan na ito? Tinitingnan ko yung mother ko, tinitingnan ko yung father ko, sabi ko, iba yung itsura nila, iba yung itsura. Paano kung nandun ako sa katawan nila at nakatingin ako sa sarili ko na baby? Ano kayang feeling? Ganun ako mag-isip noon at saka ang bilis kong natutong magbasa. Wala pa nagtuturo, nagbabasa na ako. Maging sa musika, walang nagtuturo sa akin. Pero self-study ako when I started. Later on na lang, nung college na ako, saka ako nag-aral ng formal sa piano. So, hindi ko alam. Hindi natin masasabi. Pero, I do suspect na isa rin ako doon. Okay? At, pero karamihan sa mga starseeds, hindi nila malalaman na sila ay starseeds. Pero sabi ko nga, ginagampanan nila yung papel na nila. Hindi lang nila nabibigyan ng pangalan kung yung ginagawa nila, pero nararamdaman nila sa kanilang sarili, yung tinatawag na konsensya siguro, o kaya sa kanilang kamalayan, meron silang very strong sense na kailangan gawin nila ito. Okay? Anong mangyayari kapag nalaman mo na ikaw pala ay isang starseed? Maraming katanungan ka na masasagot. O kaya, maghahanap ka talaga ng kasagutan sa mga tanong. Okay? Ang isa pa, magkakaroon ka na ngayon ng ideya tungkol sa mga kapaligiran mo, kung ano yung mahalaga at hindi mahalaga para sa'yo. Kumbaga magkakaroon ng direksyon ng buhay mo. Isa pa, mas lilinaw ang tingin mo sa paligid. Hindi dahil sa luminaw ang mata mo. Hindi. Ibig sabihin, mag-iiba yung tingin mo sa mundo. Mas maganda. Kahit na merong kahirapan, hindi mo huhusgahan kasi alam mo na kailangan pagdaanan niya ng planetang Earth. Ang isa pa, maintindihan mo rin na merong mga ibang katangian ng iyong personalidad, okay, na tumutugma sa bagong kaalaman. Kumbaga, na-attract ka sa bagong kaalaman at tumutugma yung sitwasyon mo na sa panahon na yon. Hindi ka na nahihirapan, nawawala na yung mga balakid or obstacles. Tapos, pwede mo ring balikan ang alaala ng nakalipas pero iba na ang pananaw mo. Hindi siya yung malungkot, kundi mauunawaan mo na, kaya pala ganito nangyari. So, walang regret, walang yung pakiramdam na parang pagsisisi o kaya naiinis, yung bang kung maibabalik ko lang, yung mga ganong konsepto, walang ganon. Maalala mo, pero magpapasalamat ka pa nga na nangyari yun kasi nauunawaan mo na kung bakit. At saka, pagka nalaman mo na starseed ka, lalong nade-develop ang iyong psychic abilities. So imagine mo kung na-develop lalo ang psychic abilities mo. May mga tao na bigla na lang, uy, curious na sila.
So nag-a-attend sila ng mga workshops on psychism, o kaya nagbabasa sila, o kaya nanonood sila sa mga palabas, okay, sa TV, o kaya sa social media. Okay? Kasi nga sobrang sila interesado. Ngayon, ano ba yung mission nila? Di ba sabi nga natin, ang mission is magtatanim dito ng buto or seeds para umunlad ang planeta natin. Nagbibigay kasi sila ng liwanag. At sa kapansin nyo, kapag may starseed kayo nakausap, iba yung aura nila. Masisense nyo yun, yung pandaman ninyo, o kaya kung kayo nakakakita ng aura nila, iba yung aura nila. Kasi nga, sila yung maglalabas sa atin sa kadiliman. Okay? Patungo sa liwanag. Isa pa, ina-encourage nila, sinusuportahan nila ang mga tao na mahalin ang mga sarili nila. Maaring, kasi nga normal din naman sila mga tao, maaring magagalit sila, maiinis at talaga magsasalita, pero dahil yon sa pagmamahal, hindi yon dahil sa galit lang sila. Okay. At marami silang malakas ang enerhiya nila Kahit saan parte sila ng mundo, lalo na kung nagkaroon sila ng posisyon or nakilala, iba ang enerhiya nila. Ang isa pa, tumutulong talaga agad sila sa mga taong kailangan ng tulong. Hindi sila nag-aatubili. At saka, hinihikayat nila, in-encourage nila ang mga tao na maging better versions of themselves. Kalimutan na ang nakaraan, pumunta na sa panibagong katayuan o sitwasyon kasi hindi mo na maibabalik ang nakalipas. Okay. So, in other words, ang mga starseeds, tutulungan tayo umangat ang ating vibration. Okay? Tutulungan na itaas para makasabay tayo sa pagpapalit ng planeta natin to a higher consciousness state. 5D na. Okay? Nag-encourage ng self-love. Hindi pwedeng mahalin mo lang na mahalin kung sino-sino o kaya kakalimutan mo sarili mo. Hindi ganoon yon. Kailangan mahalin mo muna ang sarili mo. So, ano ba ang life cycle ng starseed? Parang tao rin. Ipapanganak yan. Tapos magde-decision na pag dumating na sa puntong, let's say nagkaroon siya ng near-death experience o kaya traumatic crisis o kaya kapag siya ay naging malikain at natunugan na niya at tinanggap niya na siya ay iba, isa pala siyang starseed, edi merong desisyon of acceptance. Magde-decision siya, yan yung una. Pangalawa, magbubukas na ang kanyang kamalayan at pagagalingin na niya ang sarili niya, magkakaroon ng awakening at saka healing. Pagagalingin niya ang kanyang sarili. Kaya nga yung mga starseeds, pwede sila yung mga shamans, mga manggagamot, okay? At hindi lang yon kasi alam na nga nila na tanggap na nga nila, i-heal nila yung sarili mo na nila bago makapagpagaling ng ibang tao sa maraming paraan na hindi lang yung gamot na physical, kundi maging sa kaisipan, sa kalooban. Tapos gagampanan na nila yung kanilang misyon. Yun yung pangatlo. Kailangan nilang gampanan. Kasi nandun yung parang nangangati sila O kaya sumisiklab yung damdamin na kailangan tumulong talaga sila. Alam nyo, maganda na kapag maggagampanan mo na yung mission mo, maraming paraan Pwede kasing isusulat mo ano ba yung mga plano mo sa araw-araw. Kasi may mga tao ganun sinusulat nila. O kaya, since may mga gadgets na itatype mo roon. Tapos, maganda rin nagme-meditate ka at saka meron kang personal na mantra na yun ang gagabay sa'yo sa araw-araw. Isusulat mo rin yung mga katangian mo or dapat sa meditation mo, aalamin mo ano ba yung mga katangian mo na dapat mong pasalamatan at dapat mong lalong pagyabungin o palaguin, okay? At dapat nagpapasalamat. Lagi yan, nagpapasalamat. Kasi wala nang regrets, di ba? Nandito sila para tumulong. Ngayon, kapag naman, syempre, dahil nga para silang tao, pinanganak muna, pagkatapos, na-realize nila na sila pala ay starseed, pagkatapos sa kanila na tutungayan na kailangan nilang pagalingin muna ang mga sarili nila, at saka dahil nga nagbubukas ng kanilang kamalayan, and then gagampanan na nilang kanilang misyon, dadating sa puntong mamamatay din naman. Pag sila ay namatay, pwede silang mag-desisyon. Kasi sabi ko nga mga kaluluwa, bago pa lang ipanganak dito, nagde-desisyon na yan kung sila ay babalik o hindi. So pwede silang bumalik ulit.
sa planetang ito kasi meron pa silang unfinished business o kaya iba namang bahagi ng planeta ang tutulungan nila. Pero sabi ko nga, pag nag-reincarnate sila, hindi necessarily in the same time period. Ibang time period, ibang place. Okay? Pwede rin naman na maghikayat sila ng ibang mga kaluluwa para tumulong sa kanila. Okay? Pag sila ay namatay, yung mga ibang kaluluwa bago i-reincarnate, kakausapin na nila. Pwede rin naman na hindi sila babalik, kundi tataas nila sa higher dimensions kasi nagampanan nila ang kanilang katungkulan dito. Pwede rin naman na sila ay babalik sa kanilang home planets or home stations o kaya yung tinatawag na star families nila para ikwento, ilahad, sabihin kung ano mga natutunan nila at ano yung kailangan pa na gawin para matulungan nga ang planeta natin. O kaya yung iba, hindi lang babalik, pagala-gala para mga Sagittarians, makakatiri ng mga paa, kung saan-saan na lang sila pupunta. Okay lang naman yun, hindi naman ibig sabihin na mali na yung kanilang ginagawa. Okay? So yun, yan ang mga basic na katangian ng mga starseeds. Paano mo malalaman na ikaw ay isang starseed? Kung sakaling alam mo na anong mga pagdaraanan mo at saka ano bang lineage mo. Okay? Siguro kung may panahon kayo, pwede kayo mag-meditate. Find a sacred space, kagaya na ginagawa ng mga weekends, tapos mag-contemplate ka lang. Kailangan clear your mind, clear your thoughts. Okay? Wala kang isipin. And then, maglakbay, kasi it takes time to meditate maaaring makita mo. Okay? And most likely makikita mo. Kung ano man yun, siguro sa susunod na ng vlogs natin pag-uusapan. Okay? So, tandaan, subscribe, watch, like, comment, share, at i-click ang bell para sa notifications dito sa nag-iisang channel na Kabunganga Shalom Bao. Okay? Hindi ko alam kung i-revive ko yung isa, yung Mixadabos. Pero, tandaan nyo, gawin nyo mga yon at saka, always remember, light, love, and life. Namaste.